ulo, pikit natin ating mga mata, manalangin tayo, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa umagang ito, sa blessing, pag-iingat, sa pagdating po dito. At yun rin po, Panginoon, sa lahat ng provision na binigay niyo, Panginoon, sa buong week. Ito, Panginoon. Lord, nalangin po kami na bigyan niyo rin pag-iingat ng mga kapatiran, ng mga paparating pa lang sa bahay-sambahan. Lord, kayo magabay, kayo, Panginoon, na magbigay ng pag-iingat sa bawat isa hanggang makarating. At ganoon po, Panginoon, bigyan niyo po ng kalakasan ng mga nanghihina, bigyan niyo, Panginoon, ng kagalingan niyo, Panginoon, ang mga meron pong karamdaman. Lord, papasalamat po kami sa umagang ito. Ang lahat, Panginoon, ng aming pag-uusapan ay maibalik sa inyo at wala po ibang ma-focus at ang ma-highlight, kundi ang inyong kaligtasan lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, good morning. Morning sa ating lahat. Okay, at sana tayo ay ready ngayon magpuri sa Panginoon. Tawagin natin si Brother Don para ilid tayo sa ating pangunahing awitan. Brother Don, please. Magandang umaga po sa bawat isa. At sa atin po pagsisimula, tayo po magsitayo at umawit po tayo ng dalawang Tagalog na awitin. Unahin natin yung Tagalog ng Love Lifted Me or Iniligtas ng Pag-ibig. Iniligtas ng Pag-ibig. Yeah. Awitin naman po natin ang first hanggang third stanza. Buhay ko ay kay dilim, sasala ay lugmok. The first stanza now, sing. Buhay ko ay kay dilim, sasala ay lugmok, at walang makasagip, buhat sa paglubog. Ngunit dinig ng Diyos ang aking pag-ibig.
nakatayo, ating pangunin natin yung awaiting Ang Pag-ibig ni Kristo or My Savior's Love sa Tagalog. Ang Pag-ibig ni Kristo. Awitin naman po natin ng first hanggang third stanza. Awit natin ang first, second, third, at last stanza. The first verse now, sing. Tunay na di madulumat ang pag-ibig ni Kristo. Tayong taong nagkasalay, ilingap niyang totoo. Puso'y manghana-mana sa pag-ibig ni Kristo. Ang awit ko'y di upay puri sa manunubos ko. Tinungo niyang may pagtangis ang Getsemani hardin. Lungkot sakit tiniis niya dahil lamang sa atin. Puso'y manghanga sa pag-ibig ni Kristo. Ang awit ko'y di upay puri sa manunubos ko. Third verse now. Dumamay na may paglingap ang sugong anghel ng Diyos, upang kahit pagyaman maligam siya ng lungkot. Puso'y manghana-mana sa pag-ibig ni Kristo. Ang awit ko'y di upay puri sa manunubos ko. Last stanza na. At pag tayo'y nagkatipon sa langit na tahanan, tanging kay Kristong pag-ibig paksa niya'y pawitan. Puso'y manghana-mana sa pag-ibig ni Kristo. Ang awit ko'y di upay puri sa manunubos ko. Maraming salamat sa patingin. Tayo na po yung magsiupo. And Amen. At sana na hindi natin yung konting ano na yon, no? At bago tayo mag-iwalay sa mga teachers, kuha na kayo doon ng mga copies ninyo ng article number 11, okay? Para meron kayong copy niyan ng ating pinag-uusapan pagdating sa ano po, no? So, as we continue, mag-pray muna tayo bago tayo maghiwa-hiwalay, okay? At of course, mahalaga ngayong umaga na meron kayong mga Bibles dahil yun lang naman ang pag-aaralan natin, wala nang iba, no? So let's stand, tayo po ay mag-pray sa ating paghiwa-hiwalay ngayong umaga. Let's go to the Lord in prayer. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat Lord sa umagang ito. Salamat Lord sa panibagong pagkakataon ulit para kami ay makapag-usap, makapag-discuss ng inyong salita. We pray and ask, Panginoon, tanggalin niyo po ang mga karumihan sa aming isipan, puso. Kung may nagawa po kami, Panginoon, sa inyong harapan na hindi pa po namin hingin ng tawad, Lord, patawarin niyo po kami. Linisin niyo po kami, Panginoon, para, Panginoon, pagharap namin sa inyong harapan mamaya at habang kami, Panginoon, ay makikinig o magtuturo, Panginoon, ay maayos po kami, Lord, na maidadala ang inyong salita at mabigyan namin ng justice ang inyong word. At dalangin po kami, kayo, Lord, ang makita at kayo, Lord, ang maitaas, wala nang iba. Dalangin po kami, wala rin po, Lord, na maging distraction sa aming pong pag-aaral. Kayo, Lord, ang mapurihan, wala nang iba, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so let's divide our classes, no? Sa mga nandito naman, tayo naman ay sa mga grade 11, 12 at taas ay ano na tayo dito. Okay? At sa mga natira, kuha kayo ng copies nyo ng article number 11. I think meron na atang copy dyan.
Okay, kuha na lang kayo ng article number 11 dyan. Meron na palang copy. Ayan. Okay, para sa mga nandito, hindi na natin ito papatagalin at para matapos na natin ang article number 11 at sana na susundan nyo po lahat, no? Kasi itong pagtatapos ito ay mahalaga at kailangan natin bigyan ito ng focus dahil isa ito sa mga pinakamahalagang nakaturuan ng Biblia na kailangan natin maintindihan, no? At titingnan natin yung article number 11, yung repentance and faith. Okay? Re-reviewin lang po natin ng konti yung napag-usapan natin nung linggo at tatapusin natin siya ngayon. Okay? Mag-e-ending tayo ngayon dito sa article number 11. Okay? So, sa lahat po ng may mga copies, okay, yung may mga copies dyan, babasahin natin. So, doon tayo nagsimula sa we believe. We believe that repentance and faith are sacred duties and also inseparable graces wrought in our souls by the regenerating Spirit of God, whereby, being deeply convinced of our guilt, danger, and helplessness, and of the way of salvation of Christ, ito na yung gagawin natin. We turn to God with unfeigned condition. At the same time, we heartily receiving the Lord Jesus Christ as our prophet, priest, and king, and relying on Him alone as the only and all-sufficient Savior. Okay? So, ito ang ating article number 11. Habang dinidiscuss natin, nung Sunday, nakita natin na merong, unang-una, binibigyan tayo ng pundasyon sa pag-intindi ng repentance and faith. At naintindihan natin nung Sunday, kung pwede dyan mailabas doon sa ating PPT, na ang ating foundation dito ay ito. Una, sige nga, wag mo nang ilalabas ha, sino nakakaalala ng unang foundation? Okay? Ang repentance and faith daw ay ano? Ano po? Ano pong ibig sabihin ng sacred duties? Yan. So, yung repentance and faith, pag sinabi natin siya ay sacred duties, anong ibig sabihin niya? Yan. Ano po sa tingin nyo? Siguro i-rephrase natin yung question. Bakit siya importanteng responsibilidad ng tao? Bakit? Bakit importante ang pag-repent at ang pagkakaroon ng pananampalataya kay Kristo? No? Bakit po? Bakit po sa tingin niyo? Sige po, still. Sino makaka-still? Anyone? Sige po. Bakit kailangan? Bakit ito responsibilidad? Bakit ito dapat gagawin ng isang tao? Yun ang question. Sige po. Okay. That's one. Responsibility natin na mag-repent sa Panginoon dahil na kailangan na mag-repent dahil ano po yung repentance para ano natin. Sige. Yan. Sige po. Napag-arahan natin ito nung Sunday. So, importante yung mahalaga yung mag-repent. Responsibilidad natin mag-repent. Bakit?
mag-repent ng ah, yung kasalanan ay hindi ka makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Okay, that's one. At hindi ka rin po mapapatawad ng Diyos. At sino magre-repent para sa iyo? Alangan naman yung nanay mo, yung kapatid mo mag-repent, di ba? So kung sino yung nakagawa ng kasalanan, kung sino yung gumagawa ng mali, siya yung dapat magbago ng Kanyang buhay. buhay. Ano pong ibig sabihin ng repent? Magbago ng, kung naalala niyo nung Sunday, magbago ng, sige, ala, hindi nag-notes. Magbago ng, pag sinabi natin repent, ano pong ibig sabihin nun? Magbago ng, ano yung binabago? Hindi aksyon, hindi. Ang sagot ay magbago ng isip. Baguhin ang isip. Pagka sinabi kong mag-repent, pagka sinabi ng Bible, mag-repent ka, ibig sabihin ng Bible, baguhin mo ang isip mo. Yan, nakuha niyo po? Okay, so, pag sinabi natin, bakit mahalaga para sa isang tao ang mag-repent sa harapan ng Diyos, ano pong ibig sabihin nun, sis? Yan, sige, nakumpletuhin niyo na. Pagka sinabi ng Bible na mahalaga sa isang tao na mag-repent sa Panginoon, anong ibig sabihin nun ngayon? Yan. Kung ang ibig sabihin ng repent ay magbago ng isip. Ayan, sige po, sis. Opo, sige po. Ano yung mga binago? Yan. Ano yung babaguhin mo sa iyong isipan? Apo? Mag-mic po kayo para marinig yan. Sige po. Yung babaguhin na po yung mga yung isipan mo, yung pananaw mo sa buhay, Okay. saka yung emotion mo, Apo? saka yung lahat po yung pananalita mo. Okay. So, ang daming kailangan baguhin, di ba? Dahil ang ating buong buhay ay tulad nga sa article number 5 natin, papunta sa kasamaan, papunta sa kasalanan. Gusto ng ating sarili na magkasala, pero yun ang gospel. Repent. Magbago kayo ng isipan sa pagkakaintindi nyo sa mundo, sa pagkakaintindi nyo sa inyong sarili. Magbago kayo, baguhin yung inyong isipan, talikuran nyo ang kasalanan, pumunta kayo sa Diyos. Okay po? So, ayan, thank you very much, sis. Ayun ang repentance. Ngayon, ano yung pangalawa na duty? At bakit mahalaga daw yung duty na yon? Sige. Ano yung pangalawa? Sige po. Una yung repentance, ano yung pangalawa? Sige. Tatawagin ko yung nakayoko. biglang taasan ng ulo. Sige po. Ano tayo? Sunday school lang naman ito, wala naman tong problema. At nag-aaral naman tayo, no? Kaya, ano yung pangalawa? Po? Doon po muna tayo sa sacred duties. Bakit siya sacred duty? Bakit siya sagradong responsibilidad ng isang tao? Bakit siya kailangan gawin ng isang tao? Yan. Una yung repentance, tapos na kasi kailangan nga naman baguhin ng tao ang kanyang isip. Pag nakilala niya si Kristo, nakita niya yung gospel, wala siyang ibang konklusyon maliban sa baguhin mo ang isipan mo sa iyong sarili at sa mundo. Okay? Ano yung pangalawa? Sige. Una yung repentance. Ano yung pangalawa? Grabe, binigyan na ng mic. Ba't binigyan mo na sis ng mic? Sige po. Ano yung pangalawa? Repentance, tapos ano yung isa? Faith. Okay. So, bakit daw po kailangan gawin na tayo ay manampalataya? Bakit kailangan tayo magtiwala kay Kristo? Bakit? Yun ang tanong. Sige po. Bakit nga ba?
Bakit nga ba kailangan magtiwala kay Kristo? Sige po sis, may ano ka po. Sige. May, yung mic po, gamitin niyo po yung mic para, marinig kayo ng Siguro, kailangan nating magtiwala kay Kristo kasi yung sa ano ko lang, yung iba kasi tiwala sila sa sarili nila, yung sarili nilang kakayahan, ngaya matalino. Doon tiwala sila kung ano ang kaya nilang gawin. Pero sa Bible, kay Christ po tayo dapat magtiwala kasi yung dahil ano man na mayroon tayo, yun ay galing kay Kristo. Kaya yung si Christ lang ang nagbibigay sa atin ng kaisipan na ito dapat mo itong gawin. Kaya importante na baguhin natin yung mga halimbawa kami namulat ng sa yung dating paniniwala baga po tapos nung mabuksan ko yung Bible, doon ko nalaman na sige po. Doon binago ni Christ yung aking kaisipan, Yun yung repentance, binago yung Opo. kaisipan at binabago mo yung kaisipan mo patuloy, di ba? So yun yung repentance. Opo. Kaya kay Christ po tayo dapat magtiwala sa lahat ng bagay. Okay. So maganda po yun. Kay Christ tayo magtiwala sa lahat ng bagay. Pero Opo. may isang bagay sa pananampalataya natin na pinaka-importante sa lahat. Na kahit na yung nakapako doon sa krus na kasama ni Kristo, malapit na siya mamatay. Pero itong pananampalataya na to ay sobrang halaga dahil doon sa pagkakataon na yon, nakasigurado siya na makakasama niya ang Panginoon sa Kristo. Ano yung pananampalataya na yon? Sige po. Yung pananampalataya niya po kay Kristo na binayaran ni Christ yung kasalanan natin. Yung na dapat ako yung magsakripisyo, pero dahil sa pagmamahal ni Christ, siya inako niya lahat yung kasalanan ko. Opo, kaya yun yung pananampalataya na So nakuha niyo po yung unang parte, pero hindi pa kumpleto yon. Maniwala doon kay Kristo Opo. na namatay na nagbayad sa iyo. Yung pinakahuli, yun yung kukumpleto sa lahat ng yon. Anong nangyari sa kanya pagtapos niya mamatay? Bakit kailangan tayo maniwala na siya ay nabuhay muli? Ayon sa Biblia. Okay. So, ibig sabihin, kung napagtagumpay niya ang kamatayan, wala pang tao nakakagawa ng ganon, anong ibig sabihin nun? Siya ay ano? Malapit na. Siya ay walang taong namatay na nabuhay. Siya lang yun. Siya ay makapangyarihan at siya ay anak ng Diyos. Kung anak siya ng Diyos, siya ay tagapagligtas. Kung siya po ay anak ng Diyos, siya ay tagapagligtas. Ibig sabihin, hindi lang siya basta tao, siya ay Spirit, malapit na. Siya ay Diyos. Sabi sa Romans, whosoever confesseth that Jesus Christ is resurrected, is Lord, thou and thy family shall be saved. Ibig sabihin, ang repentance and faith ay hindi pwedeng tanggalin sa isang Kristiyano. Walang Kristiyano ang hindi nagrepent at hindi nanampalataya at nagtiwala kay Kristo.
Walang magiging Kristiyano na hindi nagbago ng kanyang isip sa kasalanan, nagbago ng kanyang isip doon sa mga bagay sa mundo, at nagbago ng isip sa kakayanan niyang iligtas ang kanyang sarili, bigyan ng kasiguraduhan ng kanyang sarili. Walang Kristiyanong hindi nagbago ang isip sa mga bagay ng yon. Bakit? Kasi ang pinipresenta sa atin ng Biblia ay ganito kasimple. Pag sinabi nating sacred duties, ang ibig sabihin natin nun ay obligasyon ng bawat makasalanan na maghanap ng kaligtasan. Obligasyon ng isang nagkasala na humingi ng kapatawaran at baguhin ang kanyang kaisipan sa bagay na nagawa niya, na alam niyang kasalanan. Obligasyon at responsibilidad ng bawat sinner na gustong maligtas, sa kasalanan at sa penalty, na na alamin at pagtiwalaan ang tanging makapagliligtas sa Kanya. Doon na ngayon yung faith. Dahil pag hinarap sa atin ng gospel, dalawa ang malalaman natin. Makasalanan tayo, pupunta tayo sa impyerno. At dahil sa kasalanan natin, wala tayong kayang gawin para matuwa ang Diyos sa atin. Yun ang sinasabi ng Biblia. Kaya yun ang sinasagot ng repentance at faith. Obligasyon ng bawat isa sa atin, obligasyon ninyo na tanggapin na tayo ay isang makasalanan sa harapan ng Diyos, baguhin ang ating isip sa kasalanan at sa mundo, at sa kaya mong gawin para sa iyong sarili, at magtiwala sa tanging bagay na makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. Walang iba kundi ang kamatayan ni Kristo sa krus at ang kanyang pagkabuhay muli ay dapat panampalatayahan ng bawat isang Kristiyano. Okay? Kaya siya sinasabing sacred duties. Ngayon, ang repentance and faith ay sagradong responsibilidad at obligasyon. Ano yung pangalawa? Sila daw ay, maliban na sila ay sacred duties, sila ay, inseparable, ibig sabihin ay hindi sila hihiwalay. Magkasama sila. So pag may nabasa tayo, siya ay nananampalataya, ibig sabihin noon, sa pananampalataya niya, binago niya yung kanyang isip saan? Sa kasalanan. Kasi walang magtitiwala kay Kristo kung hindi niya gusto na maligtas mula sa kasalanang paglalagyan niya. Ang laging paalala sa atin doon, tayo ay merong kasalanan at ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga, ang sabi sa Acts, nung nag-preach si Peter, nung narinig nila yon, they experience wrath, in their hearts. Parang nabagabag yung kanilang puso. Dahil ang sabi ni Peter, yung Kristong pinako ninyo sa krus, yun rin ang magliligtas sa inyo. Imaginin mo, yung magliligtas sa'yo, sinaktan mo pa. Tapos, ikaw yung dahilan kung bakit siya napako sa krus. Diba? Ganon ang pinapakita dito sa inseparable graces. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang repentance at faith. Walang faith kung walang repentance. Dahil bakit ka maniniwala kung hindi mo naman alam ang dahilan kung bakit mo kailangan maniwala, diba? At wala namang repentance kung hindi ka papunta sa faith, Bakit mo babaguhin ang iyong isip kung hindi naman ang goal mo ay magkaroon ng kaligtasan mula sa kasalanan mo,
Ibig sabihin, true repentance has faith and true faith has repentance. Hindi po yan napaghihiwalay. Number 3, repentance and faith are wrought in our souls by the regenerating Spirit of God. Ibig sabihin ng wrought ay work or produced. Pinroduce ito ng Holy Spirit at tinrabaho ito sa ating mga buhay at puso. No? Tandaan natin, may note po dyan. Ang repentance at faith, ang pagbabago ng isip at pananampalataya at pagtiwala ay hindi po ito pinroduce natin. Ano ibig sabihin hindi pinroduce? No? Dahil there is no way na ang isang tao makikita niya ang kanyang kasalanan galing lang sa kanyang sariling kaisipan. Merong tatlong nagbibigay sa atin, dalawang nagbibigay sa atin ng judgment pagdating sa mga bagay na ito. Una, yung tinatawag natin na natural revelation. Ang natural revelation, kahit wala ang Biblia, ang paligid mo magbabanggit sa iyo na merong lumikha, merong nag-design, merong isang Diyos, no? At yung Diyos na yon ay hindi lang basta ipinakita niyang kanyang sarili sa nature, kung hindi pangalawa, ang kanyang batas ay inilagay sa bawat puso ng isang tao. Kaya kahit bata pag tinanong mo, pag yung manok, example yung manok, tapos bata yan, pag yung manok kakatayin nyo, makikita nyo yung bata umiiyak. Pag tinanong yung bata, ba't ka umiiyak? Kasi yung manok, sinasaktan, pinapatay. Yun ang batas na inilagay ng Diyos sa puso ng bawat isang tao. Inilagay ng Diyos yan, kaya ang morality ng tao by himself, by herself, ay malalaman nila ang tama at mali. At yun ang isang bagay kung bakit pagkatapos rin noon, naglagay ang Diyos ng tatlong institusyon, ang pamilya, ang gobyerno, no? At ang simbahan, para mapigilan ng kasalanan. Pero higit sa lahat, yung pangalawa ay yung special revelation, kung saan ito na yung kabuuhan ng kaligtasan sa perspektibo ng mabuting balita. Kung saan ang kaligtasan ay hindi lang basta pag-alam na may Diyos, pag-alam ng tama at mali, kung hindi pag-alam na ang kamalian, ang kabaluktutan, ang kasamaan ay magdadala sa atin sa kapahamakan sa impyerno. Yun ang pinapakita ng special revelation. No? Ipinakita na yung buong picture, wala nang paligoy-ligoy. The wages of sin is death. Ito ang ating sisweldohin sa ating mga nagawang kasalanan. Kaya siya sinasabing wages, sweldo. Ang sweldo ay kamatayan. No? At dahil doon, ipinakita doon sa special revelation na kailangan mong baguhin ang isip mo sa kasalanan at magtiwala sa tanging bagay, pangalan na makapagbibigay sa iyo ng kaligtasan mula sa kapahamakan ng impyerno dahil rin naman sa kasalanan na ginawa mo. Walang iba kung hindi, ang sabi nga ng Biblia, there is no other name written, given, that man should be saved, but the name Jesus Christos, ibig sabihin, si Jesus Christ. No? Mga kaibigan at mga kapatid, itong repentance and faith ay hindi natin ginawa. Kung hindi, inilagay sa atin ito ng Holy Spirit. Hindi ito maiintindihan ng kahit sinong tao. Pero the moment na ang Holy Spirit ay kumilos sa isang tao, you can understand na maiintindihan ng isang taong ito na siya ay makasalanan at kailangan niya ng tagapagligtas. And that's why we say, it is wrought in our hearts, tinrabaho ito sa ating puso, hindi natin pinagtrabahuhan. Okay? Yun ang tatlong pundasyon ng ating
article number 11, repentance and faith. We believe that repentance and faith are, ano yung una? Sacred duties. Ano yung pangalawa? Inseparable graces. Pangatlo, is wrought in our hearts by the Holy Spirit. Ngayon, number 2, ito na pag-usapan natin nung Sunday, bibilisan ko lang ng konti. Number 2, where the gospel should lead us through the help of the Holy Spirit. Pag nag-preach ka ng gospel, saan ba tayo dadalhin ng gospel? Ano ang expectation natin pag nag-share tayo ng gospel, no? Pag ang sinesharean nyo, tulad ng sabi ko ng Sunday, pag ang sinesharean nyo ay dumating sa kaisipan na, ay, yayaman pala ako pag naniwala ako kay Kristo. Ay, gagaling pala ako. Gaganda ang buhay ko pag naniwala ako sa Panginoong Kristo. Pag doon sila nag-conclude, pagtapos yung mag-share ng gospel, ang tanong, anong klaseng gospel ang share mo? Di ba? Anong klaseng gospel yun? At nakakonclude sila ng ganun. Di ba? Ang sabi ni Christ doon sa isang batang mayaman, nung nagsabi siya, how can I be assured of heaven? Ang sabi ni Christ nagawa mo bang 10 Commandments? Yes, nagawa ko. Jadi ibigay mo tong nakayamanan mo. Di ba? There is one thing na hindi mo pa nagagawa. Bigla siyang talikod Di ba? Ibig sabihin, ang kanyang motive kung bakit gusto niyang maintindihan ng gospel ay para lang makasigurado ng langit. No? Of any other things. Hindi po yun ang dapat pagdadalhan ng gospel. Ang gospel, pag sinabing mabuting balita, ibig sabihin may mabuting balita sa isang masamang sitwasyon. May isang mabuting balita na solusyon sa problema. No? Pag sinabing mabuting balita, magkakaroon ka ng mas magandang pag-asa o sitwasyon kung ano man ang kinalalagyan mo ngayon. Ang problema sa gospel ay isa lang. At yun ay ang kasalanan. No? Kasalanan ng bawat isang tao na hindi natin naiintindihan minsan. Pagkakala ng ibang tao, okay lang, yun pala kasalanan sa Diyos, yun pala ay hindi gusto ng Diyos ang mga ganong bagay, di ba? Tulad ng na-discover natin nung isang araw, nung nabasa natin yung sa Revelations, yun pala ang pagsisinungaling, simpleng pagsisinungaling, ay merong parte sila sa kadagat-dagatang apoy. May dalawa tayong tiningnan dito. Ano ang dalawang magiging konklusyon dapat ng mabuting balita? Ang una ay ang tinatawag nating repentance. Being deeply convinced of our guilt, danger, and helplessness. Ibig sabihin ng repentance is simply this: pagbabago ng isip. Ganun lang kasimple. Hindi siya kung anong magical word, no? At hindi rin siya tulad ng ginagawa ng ibang mga na Kristiyano. Sabihin mo to at maliligtas ka. Humingi ka ng tawad sa Diyos at sabihin mo, tinatanggap kita sa aking puso, maliligtas ka. Hindi po siya magic word na pag sinabi mo, Lord, nagsisisi ako, tinatanggap kita, ligtas ka na nun. Hindi siya magic word. No? Ang repentance ay isang willing change na nakita mo yung karumihan, kasalanan na nagawa mo sa harapan ng Diyos, yung itsura mo sa harapan ng Diyos ay marumi at gusto mong talikuran, baguhin ang sarili mo mula doon. Ayaw mo nang mailagay sa galit ng Diyos. Ayaw mo nang ang itsura mo sa harapan ng Diyos ay maging pangit, no? At karapat-dapat ng kaparusahan. Dahil ito yung note natin.
Walang sense na magbago kung wala namang dapat baguhin. Di ba? Bakit mo kailangan mag-repent kung hindi mo naman alam na kailangan mo mag-repent? Bakit ako magre-repent? Bakit ako magbabago ng aking isip? Okay naman ako, di ba? Magbabago ka lang ng isipan mo kung naintindihan mo na may mali sa pagkakaintindi mo, may mali sa pag-iisip mo ng mga bagay na ito, at may mali sa iyo. Maliban na naintindihan mo na may mali, walang saysay na magbago ka. Nakita po natin yon, di ba? Kaya kahit nasabihin ng Bible na repent, 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 hindi mo naman naiintindihan kung bakit ka kailangan mag-repent. Walang saysay na mag-repent ka. Pero ang isang Kristiyano na shiner ang gospel sa isang unbeliever, ito ang maririnig niya: makasalanan ako sa harapan ng Diyos. Makasalanan ako, gumawa pala ako ng kasalanan sa aking buhay, kailangan kong magbago. Yun ang pupuntahan ng gospel. It's conviction. It's guilt. It's being convinced of guilt, danger, and helplessness. Makasalanan pala ako. Pupunta ako ng impyerno. Wala akong magagawa. At dahil may nakita ka na kamalian sa iyong sarili, magbabago ka ng isipan mo. Ano na ang kailangan ko ngayon? Sabi nung jailor, nung nagka-earthquake, ang sabi niya kay Paul at Silas, "Sirs, what shall I do to be saved?" Di ba? Nung narinig ng mga Hudyo, yung pinreach ni Peter, ang sabi ng mga Hudyo, they are wrought in their hearts. Na-prick yung kanilang heart. Bakit? Kasi naiintindihan nila yung kanilang maling pag-iisip. Sabi ni Peter, yung pinako nyo sa krus, yun ang magliligtas sa inyo. Nasaktan sila doon. Pero naiintindihan nila yung pagkakamali nila. There's no sense to change if there's nothing to change. So the gospel helps us recognize our sin, its condemnation and judgment through the help of the Holy Spirit. You see that? Nabasa natin yun sa Psalms 116 verse 3 to 5, Isaiah 6 verse 5. Ang sabi doon nung sa Isaiah, "Woe is me, for I am undone, for I am undone." Ibig sabihin nun, ako ay pabagsak, ako ay ruined, ako ay sirang-sira. Because I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips. For dahil nakita ko, ng aking mga mata, nakita ko ang Diyos of hosts, the Lord of hosts. Nakita ko ang Panginoon ng mga hukbo. Ang pangalawang pupuntahan ng gospel, hindi lang repentance, kung hindi pangalawa yung faith. Ito na yung pangalawang pinakamahalaga. Kasi pag nakita mo ang iyong kasalanan, nababago na nun ang isip mo sa iyong sarili. Akala mo okay ka, akala mo maayos ka sa harapan ng Diyos, akala mo yung ginagawa mo, nag-church ka every Sunday, ikaw ay nagbi-ministry, yun pala, makasalanan ka sa harapan ng Diyos, hindi ka patunay na ligtas dahil mahal mo ang mundo at ang kasalanan. Makikita mo, maiintindihan mo ang kasalanan sa iyong buhay at maiintindihan mo itong bagay na to. Ano yun? Kung makasalanan ako at ako ay pupunta ng impyerno, sino ang magliligtas sa akin? Dito nagkakaroon ng iba't ibang reliyon. Sabi ng ibang reliyon, gawin mo to, gawin mo yan, magbayad ka, maliligtas ka.
Sabi naman ng ibang reliyon, magpa-member ka sa amin. Pag nagpa-member ka sa amin, maliligtas ka. You see that? Sabi ng ibang reliyon na, ganitong gagawin mo ha? Mananalangin ka ng ganito, ipapanalangin mo siya pag namatay na siya, pagtapos makakapunta siya ng langit. Ito ang pinagkakaiba-iba ng reliyon. Pag ang gospel ay nag-conclude sa pagiging miyembro ng isang simbahan, it is a false gospel. Pag nag-conclude, ang shiniran mo, no? Nag-share ka ng gospel, tapos ang na-conclude ng shiniran mo, ay, kailangan ko palang maging member ng Baptist Church para maligtas. Ay, kailangan ko palang sumama sa mga Baptist para maligtas. Mali ang gospel na naibahagi mo. Dahil ang sabi ko nga po sa inyo, dalawa lang ang pupuntahan ng gospel pag shiner nyo. Una ay repentance na napag-usapan natin kanina. Pangalawa ay ang faith. Mga kaibigan at kapatid, ito yung pangalawa. Pag nag-share ka ng gospel, dapat mapunta siya dito. Alam nyo ba, merong dalawang taong naglalakad na Kristiyano papunta sa isang lugar. Sila ay mga Kristiyano at nung narinig nila yung nangyari kay Kristo na siya ay namatay at nilibing at nabuhay muli. Pagtapos ng resurrection, sabi nung dalawang ito, nagkikwentuhan sila, nagkakaroon sila ng doubt, parang ang napag-usapan nila ganito. Sabi niya, ay, ang dami na nangyayari doon sa mainland. Gulong-gulo tong dalawang ito di ba? Pero mamaya-maya hindi nila napansin, meron na pala silang isang kasama. Di ba? At yung isang kasama na yon, nagkikwento sa kanila tungkol sa Biblia. Kiniwento nito kung sino si Kristo, yung namatay doon sa krus at nabuhay muli. Kiniwento niya, tandaan niyo, wala pa noong New Testament Old Testament pa lang ito. Kinuwento niya yung sa Old Testament, kung paano siya pinrapisay, kung paano pinakita sa Old Testament na merong magliligtas, may misayang darating, at bibigyan sila ng kaligtasan. At ang ending, nung nandun na sila sa bahay na pupuntahan ng dalawa, niyaya pa nga siya di ba? Nabuksan ang kanilang mata kung sino si Kristo. At nung nakilala nila si Kristo, biglang nawala si Kristo doon. At yun ay nasa Acts rin, no? Biglang nawala si Kristo. Ano ibig sabihin nito, mga kaibigan at mga kapatid? Hindi lang yun. Kung naalala niyo yung napag-usapan natin tungkol kay Philip, no? At yung centurion. Hindi maintindihan ng centurion yung binabasa niya sa Isaias. Kaya pumunta si Philip doon, ibinahagi sa kanya, ito si Kristo, ito yung magliligtas sa atin, yung pinako doon sa krus at nabuhay muli. Pagkatapos noon, nanampalataya itong centurion. At ang sabi ng centurion, ito ang tubig, anong naghihintay sa akin para mabautismo? Nung binautismohan siya, pagkatapos noon, bigla rin nawala si Philip. Pero masayang ibinahagi ng centurion yung kanyang natagpo ang pananampalataya. Ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, anong punto ko at binabahagi ko yung sa inyo? Gusto ko pong maintindihan ninyo. Sa Christianity, no? Maging maingat kayo. Hindi ang reliyon, hindi ang pagpapamember, hindi ang pagsama, hindi ang pag-church, hindi ang pag-pray, hindi ang pagbabasa ng Bible ang makapagliligtas sa isang tao. Dahil pag yun ang nakonclude niya sa shiner niyong gospel, mali ang gospel na binabahagi ninyo. Dahil hindi sa paggawa ng mga bagay na yon ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay ang pagkakaintindi na wala akong pag-asang maligtas sa aking kasalanan sa impyerno.
Pero binigay ng Diyos ang kanyang anak para bigyan ako ng pag-asa. Namatay siya sa krus para linisin yung hindi ko kayang bayaran. Imbis na ako yung durugin at patayin, yung anak ng Diyos ang pinatay sa krus para lang malinis ako. At namatay siya. Hindi lang siya nanatiling patay, kundi pinatunayan niya na tapos na ang pagbabayad at siya ay tunay na Diyos nung nabuhay siya muli. Kaya lahat ng mananampalataya sa Kanya sumisigaw, siya ay Diyos, siya ang aming Master, siya ang aming Lord. And if you confess in your mouth that Jesus Christ is Lord, hindi yun magic word. Jesus Christ is Lord, ligtas ka na. Hindi. Tandaan ninyo, sa panahon na yon, delikado na magsabi kang may iba kang master. Bakit? Kasi si Caesar ang Lord sa panahon na yon. No? Yung nakaupo sa trono, sa authority, yung tinatawag nilang Lord. Kung naalala niyo yung pera, ibigay kay Caesar ang kay Caesar. Kasi siya ang Lord ng panahon na yun. Kaya pag nagsabi kang Jesus is Lord ng panahon na yun, hindi yun magic word na maliligtas ka. Kung hindi, paglagay ng sarili mo sa panganib, na ikaw ay umaanib, pinapakita mo publicly, ako ay mananampalataya kay Kristo, anumang gawin niyo sa akin, susunod ako sa Kanya, siya ang aking master. You see that? Hindi lang yun, basta Jesus is Lord, magsabi ka lang, hindi. Hindi siya magic word. Siya ay bold commitment and surrender ng iyong sarili sa Panginoong Jesucristo. And that's faith. Trust and faith sa Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi siya ang makapagliligtas sa iyo. Wala nang iba. Nakuha po ba natin? This is what we say na kahahantungan ng gospel. Dalawa lang. Darating ang isang tao sa katotohanan kailangan niyang mag-repent, magbago ng kanyang isip. At pangalawa, darating yung tao na yon sa konklusyon na wala na palang ibang makapagliligtas, makapagbibigay ng pag-asa sa akin, maliban sa ginawa ni Kristo sa krus. Kaya kailangan kong maniwala sa ginawa niya, pagtiwalaan na siya ay namatay para sa akin. At tapos na yon, binayaran niya na yon, at wala nang iba pang makapagliligtas sa akin, maliban sa tapos na trabaho ni Kristo. Naintindihan po ba natin? Mga kapatid? Naintindihan po ba natin? Ha? Pag nag-share kayo ng gospel, tapos nakaabot na, ay, kailangan ko pala magpa-member sa Kabalig Baptist Church. Mali ang gospel na binabahagi ninyo. Okay? Naintindihan po ba? Okay? Ibig sabihin, it rebukes us of immoral, injustice, unrighteousness na ginawa natin. Tayo ay kinoconvict para tayo ay maging guilty, maalaman natin yung pagkakamali natin, and recognize the dangers na dala ng ating mga actions. Ano ngayon mangyayari sa salvation? Sabi ko sa inyo, there's no sense to change it if there's nothing to change. The gospel helps us recognize our sin and its condemnation and judgment. So anong ginagawa ng gospel? It rebukes us of this sin, injustice, immoral, unrighteousness na ginawa natin. Ngayon, we are convinced na tayo ay wala nang iba pang makapagliligtas sa atin. We are doomed. We are guilty. We are convicted. The gospel helps us recognize that we have no hope as we can't do anything to save ourselves. The gospel reveals that the only way to be saved is through what Christ has done for us. So ngayon, this prompts us to what? Kailangan mong mag-repent. Kailangan mong manampalataya. Wala na makapagliligtas sa iyo maliban si Kristo. Saan ngayon pupunta ito? Number 3. What should we do?
what should we do? What should everyone do? Ang sabi ko sa inyo kanina, this is a sacred duty, responsibility at obligasyon ng isang makasalanan na humanap ng makapagliligtas sa Kanya dahil walang ibang makapagliligtas sa Kanya. Responsibilidad ng isang makasalanan na humingi ng tawad at responsibilidad ng isang makasalanan na humawak sa laylayan ni Kristo. Dahil wala nang iba pang makapagpapagaling, makapagliligtas, makapagbibigay ng tulong maliban sa ginawa ni Kristo sa krus. What should we do? Number 1, kung dadalhin tayo ng gospel sa repentance, edi ang dapat natin gawin is to repent. We turn to God with unfeigned contrition, confession, and supplication for mercy. Siyempre, pag nakita mo ang iyong itsura sa harapan ng Diyos, we will be guilty. Guilty tayo ng kasalanan. Walang takas dyan. We will be convicted of our sins. Alam natin ang ginawa natin sa ating sarili. Walang gumawa nito para sa atin. We chose this. There's no question why we need to change our mind from sin. Walang question. Recognize and acknowledge the truth. Note natin ito. You can say sorry if you don't know what you've done wrong. Hindi ka pwede mag-sorry kung hindi mo naman alam kung ano yung mali mong ginawa. Di ba? Saan ka nagsasorry? Okay? Example, nag-sorry sa'yo yung anak mo. Yun pala nagsasorry siya kasi nakikita ka ng galit. Hindi niya naman alam kung bakit kung bakit ka nagagalit. Di ba? So yun ang isang note na dapat natin maintindihan. You can say you're sorry if you don't know what you've done wrong. You can ask for forgiveness if in the first place you do not accept that you are wrong. It's a waste of energy na mag-sorry ka, humingi ka ng tawad na hindi mo naman naiintindihan. Lalo lang sa'yo mainis yung hinihingian mo ng sorry. Di ba? Sorry ka na sorry, hindi mo naman naiintindihan yung ginawa mong mali. What should we do? Change your mind. Kung akala mo okay ka, baguhin mo isip mo. Tingnan mo yung Biblia. Ano sinasabi ng Biblia? Makasalanan ka. Makasalanan ako. Makasalanan ako. Matagal na ako sa church, it doesn't matter. Makasalanan tayo. Yun yung reason kung bakit ang ibang Kristiyano, akala nila untouchable na sila. Pagtapos nila maligtas, hindi na ako magkakasala. Pero their lives are still filled with sin. Dahil ang repentance, ang gospel ay hindi lang natatapos pag ikaw ay nakasigurado sa ginawa ni Kristo sa iyong buhay. Patuloy mong ibangga ang sarili mo sa gospel dahil ang kasalanan sa mundo ay patuloy pa rin tinitempt ka, pinapatumba ka every day, every hour. Ibangga mo ang sarili mo. Change your mind. Change your mind. You're not right. You're wrong. Don't justify it. Accept your mistakes and turn to God now. Confess it, be guilty, and ask for mercy. Ito ang isang example, ipapakita ko sa inyo yung isang example na nagre-repent. No? Daw hindi, ibig sabihin na nabasa natin, ay kailangan pala ganun, kailangan pala umiiyak, kinakalabog yung dibdib, hindi. Gusto ko makita yung isang itsura ng nagre-repent ng buong puso sa Panginoon. Tingnan nyo to, Luke chapter 18, verse 13. Usually, nagagamit ito ng ibang mga pastors to compare. Pero ngayon, titingnan natin, ito lang, itong publikan lang na ito. Gusto ko makita nyo yung kanyang puso. Look at this. Verse 13. Subalit, ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo
ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit. See that? Ganun siya ka-convicted sa kanyang kasalanan. Yung ulo niya, dinidikit niya sa lupa sa pagkakaintindi niya kung gaano siya korumi sa harapan ng Diyos. Ayaw niyang itaas, nitignan man lang ang langit, dahil naisip niya hindi siya karapat dapat tumingin sa Diyos sa kanyang karumihan. Ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin, isang makasalanan. See that? Sa English, sabi dito, but was striking his chest. Punong-puno ng pagpapakumbaba to. Bakit? Walang bahid ng kayabangan. Nakayuko ang kanyang ulo sa lupa. Ayaw niyang tumingin sa langit dahil hindi siya karapat dapat tumingin sa langit sa kanyang pagkakagilty sa kanyang kasalanan. But was striking his chest, saying, God, be merciful and gracious to me, the wicked sinner that I am. Mga kaibigan at mga kapatid, sana makita nyo ito. No? Hindi niya ibig sabihin na gayahin nyo ang kanyang posture. Ay, dapat pala, ganito magre-repent ako, Lord, ganito gagawin ko. Hindi yun. Ang gusto ko makita nyo ito lang. Ganito kasimple. Yung guilt, yung conviction nung taong ito, nung makita niya ang kasalanan niya sa harapan ng Diyos. Wala siyang pakialam. Tandaan niyo, meron siyang katabi doon, ha? May katabi siya doon. Di ba? Kung naalala niyo itong context na ito, meron siyang katabi doon. Wala siyang pakialam sa katabi niya. Wala siyang pakialam kung may nakakakita sa kanya. Dahil ang alam niya sa isip niya, makasalanan siya at sa pagkakataon na yun, kailangan niya nang lumapit sa Diyos. Ganun siya ka-convicted at ka-guilty sa kanyang sarili. Mga kaibigan at mga kapatid, saan man tayo mapunta sa ating karera, pagpasok natin sa simbahan, pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos. Pag nagkasala ka, walang mas mataas, walang mas mababa, walang pinapaboran ng Diyos na kahit sinong tao. The moment na makita mo ang sarili mo na makasalanan ka, huwag kang tumingin sa ibang tao, huwag mong i-justify, tanggapin mo, maging guilty ka. At ang sabi ng ating pag narinig mo ang gospel, saan ka doon dadalhin? Sa repentance. Ano dapat mo gawin? Baguhin mo ang iyong isip. Hindi ka tama, mali ka. Sumurrender ka na sa Diyos. Bumalik ka sa Kanya, isuko mo ang iyong sarili. Second Corinthians chapter 7 verse 11, buksan natin. 2 Corinthians 7 and 11. Anong sabi sa verse 11? Nandiyan na kayo, say amen. 2 Corinthians chapter 7 verse 11. Nandiyan na po ba? Kung nandiyan na, say amen. Okay, isa pa lang. About the others. 2 Corinthians chapter 7 verse 11. Are you there? Okay, sige. Babasahin po natin verse 11. Sapagkat tingnan ninyo ang ibinunga sa inyo ng kalungkutang ito na naaayon sa Diyos. Kung anong pagtatanggol sa inyong mga sarili, kung anong pagkakagalit, kung anong takot, pananabik, sigasig at kaparusahan, sa bawat bagay ay pinatunayan ninyo ang inyong pagiging malinis sa bagay na ito.
Kung bakit ito nabanggit ni Paul, dahil ang Corinthian Church ay dumating sa pagkakataon na nagkaroon sila ng kalungkutan. Bakit sila nalungkot? Dahil yung letter ni Paul na sobrang tindi, kinonfront sila sa kanilang complacency o pagtotolerate ng kasalanan. Specifically, yung pagtolerate nila sa immorality at disrespect kay Paul. Hindi nagmataas itong simbahan, itong church na ito. Kung hindi, itong conviction na ito from the letters of Paul ay naging conviction na sila ay magkaroon ng godly grief. Ito ay isang sorrow na sobrang lalim at painful. Hindi dahil sa consequence ng kasalanan, kung hindi dahil yung kasalanan nila na-offend ng Diyos. Nakita niyo yung bagay na yun, no? Hindi dahil nagkasala sila. Hindi dahil nahuli sila, ay, mali kami. Hindi. Kung hindi dahil naiintindihan nila, yung nagawa nila offends God. Parang winalang bahala ang Diyos. No? Mga kaibigan at mga kapatid, dapat maintindihan natin, kailangan natin baguhin ang ating isip sa bagay na ito. Repent. At ano yung pangalawa? Kung si Kristo lang ang tanging pag-asa, ang tanging makapagliligtas, ano ang dapat mong gawin? Number 2, have faith in Christ. At dyan tayo magtatapos. Kung wala nang iba pa maliban kay Kristo ang makapagliligtas, kung yun ang nakonclude nila sa gospel, kung tama ang pag-share nyo ng gospel at nakonclude nila, wala nang ibang makapagliligtas maliban kay Kristo. Number 2, ang dapat gawin ay manampalataya sa Panginoong Kristo. At the same time, heartily receiving the Lord Jesus Christ as our prophet, priest, and king. And, look at this, naka-underline to dyan, relying on Him alone as the only and all-sufficient Savior. All-sufficient means, lahat na ng kailangan mo nasa Kanya. Let's open our Bibles on Acts chapter 32, verse 37 to 38. Acts 3, 22 to 23 pala. Acts chapter 3, verse 22 to 23. Okay, Acts chapter 3, verse 22 to 23. Okay, andyan na ba kayo? Say amen. Amen, basahin natin. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa inyong mga kapatid. Pakinggan niyo siya sa lahat ng bagay na nasabihin niya sa inyo. 23. Ang bawat tao na hindi makinig sa propetang iyon ay lubos na pupuksain mula sa bayan. No? Old Testament. Ang nire-refer ni Luke dito sa part na ito, no? Romans chapter 10 verse 9 to 11. Ibig sabihin, hindi lang doon sa New Testament si Kristo naging tagapagligtas. Bago pa ang New Testament, nakapropesiya na ang isang Mesayang magliligtas mula sa history ng mga propeta, mula sa mga Hudyo. No? Romans chapter 10 verse 9 to 11. Ito na kayo, say amen. Ito yung na binahagi ko sa inyo kanina, verse 9. Sapagkat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli
ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Verse 10, sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya, kaya't itinuturing na ganap, at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag, kaya't naliligtas. You see that? So, ang kaligtasan ay hindi sa bibig kung hindi nagmula sa puso. Kaya, pagka pinasunod mo ang isang tao, panalangin mo to, maliligtas ka. Hindi nun ibig sabihin na maliligtas siya dahil sinabi niya yon. Kaya paano ka makakasigurado kung ililid mo siya sa ganung mga kasabihan? Kasi gagayahin niya eh. Di ba? Gagayahin niya lang yun. Pero kung ibahagi mo sa kanya ng maayos ang gospel at tanungin mo siya, anong naintindihan mo? At marinig mo sa kanya, makasalanan ako, kailangan ko pala si Kristo. Wala ka ng ibang kailangan pang i-explain. Kasi siya na mismo ang nakaintindi. At mula na mismo sa bibig niya, si Kristo ay Diyos at tagapagligtas. Nakita natin yun? Kaya, let's be careful with the gospel. We can lead someone to danger if hindi tayo careful sa pag-share ng gospel. They will be confused. Kailangan pala sabihin ko to, na naniniwala ako kay Kristo, at maliligtas ako. Hindi. Mga kaibigan at mga kapatid, ang sabi sa verse 10, sapagkat sa puso, ang tao'y nananampalataya. Doon pa lang, pag naiintindihan niya, na siya ay makasalanan at kailangan niya si Kristo, at binahagi mo ang kaligtasan, namatay si Kristo para sa iyo, para iligtas ka. Magtiwala ka sa Kanya. At pag nagtiwala ka sa Kanya, maliligtas ka. Pag nagtiwala yung taong yun sa ginawa ni Kristo para sa Kanya, tinanggap niya yung regalo ng kaligtasan. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi mo na siya kailangan pasundin sa prayer. Sumunod ka sa prayer, hindi. Tanungin mo siya, anong naiintindihan mo? Ang isasagot niya sa iyo, makasalanan ako, kailangan ko si Kristo. Pero dahil namatay siya sa akin, sabi ng Biblia, ligtas na ako. Nakita niyo yun? Mga kaibigan at mga kapatid, repent and believe. Baguhin mo ang iyong isip at magtiwala ka at manampalataya ka kay Kristo. Verse 11, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Walang tinakwil ang Panginoon. Lahat ng lumapit sa Kanya ay tinanggap niya. 2 Timothy chapter 1 verse 12, at dyan na tayo magtatapos. Last verse, and we will close with this. 2 Timothy chapter 1 verse 12. Are you there? Say amen. 2 Timothy, on your Bibles please, chapter 1 verse 12. Diyan na po ba kayo? Say amen. Amen. Verse 12, babasahin natin. At dahil din dito, ako'y nagdurusa ng mga bagay na ito. Gayunmay, hindi ako nahihiya, sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan, at ako'y lubos na naniniwalang maiingatan niya ang ipinagkatiwala sa Kanya hanggang sa araw na iyon. Mga kaibigan at mga kapatid, to close sa ating lesson. Kung ang isang mananampalataya ay nagbahagi ng gospel at hindi si Kristo ang kanyang na-conclude na magliligtas sa Kanya at ibang bagay, paano mo siya dadalhin sa kasiguraduhan na ang kaligtasan niya ay hawak ng Diyos magpakailanman? Dahil ang basihan niya ng kanyang pananampalataya ay yung sinabi niya sa kanyang bibig at yung natatanggap niyang mga bagay at yung mga kaya niyang gawin at yung mga ginagawa niya para sa Diyos at yung kakayanan niya
Mga kaibigan at mga kapatid, isa sa kailangan natin labanan ay yung ganitong klaseng gospel. Na kaya mong magtiwala sa iyong sarili. Pag nagkasala ka, ay kailangan ko pang maging faithful. Kailangan ko pang mag-church, magbasa ng Bible, ayusin ang sarili ko. Hindi ka maliligtas niya. Kahit na paulit-ulit mo yan gawin, faithful ka sa church, 50 years ka na sa church nag-a-attend, paulit-ulit ka nagbabasa ng Bible, iniintindi mo, marami ka natututunan, pero hindi pa rin nakalagay ang tiwala mo sa ginawa ni Kristo sa cross, ikaw ay hindi pa rin ligtas. Dahil walang magliligtas sa iyo maliban sa ginawa ni Kristo sa cross. Kung ang pinapanampalatayahan mo ngayon ay si Kristo lang, isang ideya, konsepto na Kristo, pero hindi mo alam kung bakit mo siya pinagkakatiwalaan. Well, pakinggan nyo to. Hindi ka maliligtas ng paniniwala mo kay Kristo bilang ideya. Ang kailangan mong panampalatayahan, binayaran ni Kristo ang kasalanan mo, kaya pwede kang maligtas ngayon rin sa araw na to. Wala nang iba pang makapagliligtas. Dahil wala nang ibang magbabayad sa kasalanan mo maliban sa Panginoong Jesucristo. Naintindihan po ba natin? No? Mga kaibigan at mga kapatid, importante na maibahagi natin ng maayos ang gospel. Repent. Baguhin mo ang iyong isipan sa lahat ng bagay, sa kasalanan mo, sa ginagawa mo, at magtiwala ka sa tanging makapagliligtas sa iyo. Ang sabi nga dyan sa ating whereby deeply convinced of our guilt, danger, and helplessness, and of the way of salvation by Christ, anong gagawin natin? We turn to God with unfeigned contrition, confession, supplication for mercy. Kasi wala na tayong iba pang maaasahan. Kung hindi, lumapit ka kay Kristo, isuko mo yung mga kasalanan mo, baguhin mo ang isip mo, isurrender mo ang buhay mo sa Kanya. And then, at the same time, heartily receiving the Lord Jesus Christ as our prophet, priest, hari, and relying on Him alone. Alone, ha? And only and all sufficient Savior. Kung attend kayo ng camp, isa po ito sa i-discuss ko at piniprepare ko na ito. Si Kristo is sufficient para sa buhay mo, para sa karerang na tinatakbo mo sa buhay, at sa gagawin mo sa buhay mo. Ang buong buhay mo dapat mapuno na si Kristo ang Diyos sa lahat ng desisyon at plano mo sa buhay. Mapakinggan niyo sa camp, kaya kung gusto niyong mapakinggan ang bagay na yan, sumama kayo sa camp. No? Repent and believe in Jesus dahil wala nang iba pang makapagliligtas sa atin. No? So ngayon, bago tayo mag-end, dahil may pa tayo, meron kayong question bago tayo mag-end. Question. Sa ating mga napag-usapan about repentance, about faith, meron bang katanungan? Sige po. Itong oras na ito ay ibibigay natin para sa mga questions. Question, meron ba? Meron bang question? Okay. Okay, question. Meron bang question? Sige. Ano question mo? Asan ba yung mic natin dyan, sis Tina? Ayan. Sige. Ayan. Good morning po sa bawat isa. For the sake of discussion, baka may ma-curious, what does the Bible say po about dun sa too much faith na nagiging complacent ang isang Christian sa kanyang pananampalataya? Pwede mo po expound yung too much faith na nagiging complacent sa pananampalataya. Sige po, expound yung ibig sabihin nun. Saang aspect siya nagiging complacent sa pananampalataya? Kasi pag sinabi natin magtiwala tayo kay Kristo, para siyang naiintindihan mo yung kapahamakan na pupuntahan mo
alam mo yung pwede kang maging, pero nakahawa ka doon, kasi alam mo siya lang yung makapaghihila sa iyo pataas doon sa karumihan na yon. So yun yung ibig sabihin natin ng faith dito, magtiwala tayo kay Kristo. So when you say faith, doon sa paggagamit mo, anong ibig mo sabihin nagiging complacent? Sige, pwede mong expound yun. Ano po, I mean, ibig sabihin po, ano na siya, Christian na siya, Okay. tumanggap na siya sa Panginoon. Sample lang. Tapos, nagiging complacent na kasi, syempre, ligtas ka na eh. Okay? So, parang, ano na, okay na, check na, sa langit ka na. Tapos, hindi na siya, kumbaga, ganun ka-active or, I mean, yung mga praying, nadineglect niya na. Kasi parang, praying, Bible reading, parang ganon. So, hindi siya masyadong nabibigyan ng weight anymore kasi nga, ang focus niya na lang, ligtas na ako. Basta mag-believe, okay na yun. Parang ganon. So, ano po kaya yung sinasabi ng Biblia? Pagdating Okay. naman po dun sa case na yun. So, bago tayo pumunta doon, bigyan mo natin ng definition, yung ni sis, no? So unang-una, ano ibig sabihin ng faith in Christ, no? So, basa natin, ang faith is simply to trust, no? To trust in Christ. So, merong dalawang klaseng nagtitiwala. Ito yan. Una, ay nagtitiwala siya para, no, makakuha. Pangalawa, nagtitiwala siya para sumurrender. No? Para ibigay yung kanyang lahat. Ano pagkakaiba nun? Yung isa, gusto ko mapunta ng langit eh. Kaya magtitiwala ko kay Kristo. Then pagtapos nun, pagtapos ko maniwala, langit na ako, okay na yun. back to old, diba? Or pwede rin natin sabihin may gusto siyang makuha or may gusto siyang mangyari kaya siya maniniwala, no? So habang hindi pa nangyari yon, nagtitiwala siya. Pag nangyari na, pag nasagot na, wala na. Diba? Yung pangalawa, ito po yung gusto ko na makita nyo kung bakit mo sinabi, Brother David, na surrender. Imagine, diyan sa sabi natin sa ating article number 11, hindi lang siya paniwalaan bilang tagapagligtas. You see doon sa Romans, ang sabi doon is the word Lord. Ano ibig sabihin ng salitang Lord? Ano ibig sabihin ng Lord? Ibig sabihin ng Lord ay master. Or kung sa panahon natin ngayon, siya yung mas may authority sa iyo, no? Siya yung boss mo. Di ba? Imagine, ang sabi mo meron kang faith sa Panginoon, nanampalataya ka sa Panginoon, tapos ang sabi niya, wag mo gagawin tong mga bagay na to, pero ginagawa mo. Di ba? So ang tanong, makikita ba doon yung kanyang paglagay ng kanyang allegiance sa kanyang master o sa kanyang boss? Di ba? Kung nasa kumpanya ka, tapos ang motto ng kumpanya ninyo, eat healthy. 'Di ba? Tapos mga vegetarian kayo lahat. Lahat ng ang inaano ng inyong kumpanya ay gulay, kumain ng gulay. Pero ikaw na empleyado ng kumpanya na 'yon, nakikita, nagpo-post ka sa FB, kumakain ka ng lechon, ng karne, 'di ba? Ano ibig sabihin nun? Hindi sila nagko-connect, di ba? Nasa ilalim ka lang ng pangalan na yon, pero hindi ka talaga buong-buo surrender sa motong ganon. Ngayon, balik tayo doon pagkatapos ng analogy yon. Sabi mo, Christ is my Lord and Savior. Siya ang nagligtas sa akin. Tapos hindi sa'yo nakikita yung isang ugali o itsura ng isang niligtas, ng isang binigyan ng pagkakataon, binigyan ng awa ng isang Diyos. No? Ang question, tunay nga ba
yung kanyang pagsunod. Kasi, ito yung babasahin natin at tingnan niyo ito mabuti. Buksan ninyo ang inyong mga Bibles diyan sa James. Okay? James chapter 2, verse 14 to 26. Okay? Nagsasabi tayong nasa Diyos tayo, pero hindi naman natin nakikita. No? Bakit kailangan natin tingnan itong James chapter 2, verse 14 to 26. James chapter 2, verse 14. Andiyan na po ba kayo? Okay. Babasahin ko siguro sa Tagalog para mas maganda. Okay. Okay. Okay, James chapter 2, verse 14 to 16. Okay, sige. Sabi dito sa verse 14. Okay. Ayan. Verse 14 tayo. Ano ang pakinabang mga kapatid? Yun yung pagkaka niya. Anong pakinabang mga kapatid? Ba? Diba? Kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, maliligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Okay? Tingnan niyo yung sa next verse. Okay? Verse 15. Ano sabi sa verse 15? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw, next. Tingnan nyo ito mabuti ha. Next. Sige, done. 16. At ang isa sa inyo ay magsasabi sa kanila, humayo kayong payapa, magpahirit kayo at magpakabusog, subalit hindi nyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan, anong pakinabang nyon? Next. Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito'y walang mga gawa, ay patay. Okay? Tingnan niyo yung analogy na pinakita niya, di ba? Yung isang tao, wala siyang kakayanan. Wala siyang pera. Tapos ang sabi ng isang tao, pumunta ka dun sa restaurant, kumain ka. Wala nga siyang pera. Paano niya magagawa yon? Yung picture na yun ang pinapakita dito, na kung wala kang works, wala rin yung faith. No? Pero hindi doon ibig sabihin na ang works ay kailangan sa faith. Kung hindi, ang faith ay nagpo-produce ng work. Merong maipapakita. Bakit? Kung nakay Kristo ka na, susundin mo si Kristo, gagawin mo yung mga gusto ni Kristo, kikilalanin mo si Kristo. Bakit? Kasi nga, sumusunod ka sa boss mo, sa master mo, sa nagligtas sa'yo. Alam mong sabi niya, ayaw ko ng kasalanan, galit ako sa kasalanan, pero gumagawa ka pa rin. Ibig sabihin, hindi mo kilala si Kristo. Hindi ka talaga tunay na sumusunod. Label lang yung pagsunod. So pag sinabi natin complacency, doon sa sabi ni Sis, ang sagot is ito. Faith without works is dead. So hindi pwedeng maging, yung word is complacent, pero hindi naman natin pwedeng sabihin na wala siyang work, hindi na siya ligtas, kasi hindi mo yun alam. Baka work in progress pa lang siya. Hindi rin tayo pwede maglagay ng standard kasi ang tawag doon ay legalism. Ibig sabihin, dapat pag nasa church ka, ganito suot mo, or et cetera, di ba? Hindi rin tayo pwede maglagay ng mga standard na gano'n. Ang pwede lang natin i-advise ay yung sabi sa Bible. Sundin mo ang Panginoon, talikuran mo ang kasalanan, magpatuloy ka, kilalanin mo ang Panginoon. Sa Biblia, sabi sa Timothy, ang salita ng Diyos ay binigyan to correct, to rebuke. Diba? I-check mo ang sarili mo para maging perfect ang isang mananampalataya sa paggawa, sa mga ginagawa niya. Nakukuha po ba natin? No? So ito,
ay binibigyan tayo ng parang framework. May pananampalataya ka, merong works. Hindi lang yon. Meron ding fruit na pinapakita, sabi sa dyan, abide in me and I in you, at doon tayo magpo-produce ng much fruit. Okay? So, ibig sabihin, either may problem sa kanyang faith, kaya siya nagiging complacent, or pangalawa, ito yung pinakamalagang hindi minsan naiisip ng mga Kristyano. Kung bakit hindi siya nagpo-produce ng work at ng fruit, dahil hindi siya kabilang, hindi siya sumasama saan? Sa katawan ni Kristo. Sa lokal na katawan ni Kristo. Paano ka magbubunga kung mag-isa ka lang? Di ba? Hindi ka kumukonekta pagkalinggo, may fellowship, inaaral natin ng Panginoon, hindi ka uma-attend. Paano ka magbubunga? Paano ka matututo? Paano mo malalaman yung mga pwede mong gawin para sa Panginoon? Isolated ka. No? Nakakuha po ba natin? So, hindi lang to basta sa usapan ng kagustuhan or ayaw. Ang pinag-usapan natin dito ay yung pananampalataya na magdadala sa iyo sa mga ganung bagay. Kasi tandaan natin mga kaibigan at mga kapatid, wala ka ng ibang kailangan maliban sa pananampalataya. And that's true. Pero kung hindi ka kaya dalhin ang pananampalataya mo sa isang maayos na pagsunod sa Panginoon, dapat ibangga niya na ang sarili niya ulit sa gospel. Bakit? Kasi ang gospel ang magre-rebuke, ang magko-correct kung ano ba ang kulang para sa kanya. No? Nakuha po ba yung answer na yun? Okay, sige po. Sa malalaking simbahan, ganun talaga, karamihan. Kaya sila umaatin kasi ang ganda ng mga preaching doon. Ang ganda ng mga, nakukuha nila yun eh. Nakakaroon sila ng karagdagan. At yung iba naman talagang hindi naman konektado, hindi naman talaga totoong ligtas, nandoon lang sila. Okay, ang tawag natin yan sa ating terminology ay disconnected. Paano ka, ang cellphone nyo, di ba lahat tayo may cellphone, paano mo yun magagamit kung di mo naman na-charge kasi wala kang connector. Ang connector natin si Christ by faith, di ba? So ngayon pangatlo na gusto ko idagdag, napakalinaw nung sinagot ni Preacher David. Alam niyo po ang pangatlo, isang araw na ang Panginoon ay wala, dumating na may isang tatay na yung anak niya, mahal niya, pinunta ng mga disipulo. Mga disipulo ito mga kapatid, ito'y konektado at si Kristo ang tumawag nito para maging mga tagasunod. Tayo rin po ay mga tagasunod ni Kristo. Ang ibig po na sabihin ng disipulo, tayo ay student of Christ. So, kung tayo ay estudyante ni Kristo, estudyante rin po mga disipulo. Isang araw, dumating ang tatay na ito, mga disipulo, pwede bang palayasin niyo ang demonyo sa anak ko? Naawa ko siya, minsan inuhulog sa tubig, inuhulog sa apoy. Kumbaga, dumarating pagka ang gusto ng Satanas, mamatay yung anak niya, pag may apoy, pag may tubig, malulunod nga naman siya kasi nangingisay yun eh. Alam nyo, nagpalit-palitan na, nauna si Peter dahil siyang spokesperson, sabi niya, sa pangalan ng Jesus, lumayas ka. Naalala niyo yun? Sino nakaalala? Ay, magbasa tayo ng Bible para maalala niyo, okay? Ang sumunod sa kanya, sino? Yung aktibo. Sabi niya, tumatayo na siya, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Ginaganon na niya. Alam niyo, sabi nung pagdating ni Kristo, pawis na sila. Hindi nila mapalayas yung demonyo. Sabi, anong sapoy ni Kristo nung sinabihan sila? Oh, ye of little faith. Maliit ang pananampalataya niyo kahit anong gawin niyo sa pagsisimba. Kung maliit at may duda, mga kapatid, pag maliit ang pananampalataya mo, automatic may duda ka. Bakit liliit ang pananampalataya kung wala kang duda? Kaya lumiliit ang pananampalataya mo kasi may duda ka eh. May duda ka sa simbahan, may duda ka sa pastor, may duda ka sa kapatid mo. Ay anong mangyayari dyan? So tama naman yung sagot ni David kanina na dapat ang pananampalataya kay Kristo, ang ibig sabihin po ng pananampalataya para sa mga kapatid natin, ang pananampalataya po, mga bagay na di mo pa nakikita, pero pinaniniwalaan mo yung po ang pagtubod. Tanong ko sa inyo, nakita nyo si Kristo? Hindi. Nakita nyo mga disipulo? Hindi rin. Ano ang nakita natin? Biblia, salita ni Kristo. Ang pagtubod po, yung mga bagay na narinig, nakita natin, pinaniniwalaan natin, pero hindi pa natin sila nakita.
Tama po ba yon? Kaya wag po kayong, tama naman yun, at least kayo nakukulong. Ako'y bata pa, siguro mga first year high school. Ang sulwinin ko talaga noon, o sige, mag-pray ka, tanggapin mo si Kristo. Eh yung tao, gusto makarating langit, mag-pray talaga yun. Lord, natanggap kita. Ngayon, pag ako'y nagsusulwining, nakikita ko talaga ang bunga ng pagiging Katoliko ng Pilipinas. Pag nag-pray na yan, umiiyak yan, lumuluha yan. Ay, ikaw naman, ay, tumanggap yata, lumuluha. Yung pala ay remorse. Hindi yung repentance. Ang remorse po, ang tawag ko dyan ay iyak buhaya. Ang ibig ko sabihin ng remorse, yung isang magnanakaw na nahuli, umiiyak yung pasensya na kayo, nagawa ko kasi dami kong, di ba, dami kong anak. Pero hindi totoong pagluha kasi bakit nahuli siya? Eh, paano kung di siya nahuli? Ang tawag doon ay remorse. Yung hindi naman sa talutong nagsisi, kundi naiyak lang siya doon sa sitwasyon. Pero, ang katotohanan mga kapatid, kung ikaw ay totoong nagbago, nagrepent, nagsisi, tumalikod sa talagang daang mapapahama ka, yung totoong ibinuhos mo ang buhay mo, Lord, lahat ng mula sa ulo ko hanggang kalingkingan, isinuko ko sa iyo, ano man mangyari, maggutom man ako, iwanan man ako ng pamilya ko, palayasin man ako sa tahanan ko, wala man akong matirahan, pero ako ay sa iyo. Yun po yung the rich man and Lazarus. Walang bahay yun, walang tinang. Alam niyo kung sino naglapit doon kay Lazarus doon sa gate ng mayaman? Yung mga community. Naawa sila sa kalagayan. At least yung mga taong yun mayroong habag. Itong mga nagsasabing Kristiyano pero napakaliit ng pananampalataya. Tapos magkikling, ay, Kristiyano ko, matagal na akong Kristyan. Nauna pa ako sa'yo, Pastor. Di ba? O wala ko sinasabihan dito ha. Ang pinabigyan ko lang ng emphasize dito po, yung mga taong sinasabi, ang tanong ni Sister kasi, paano yung pananampalataya ang tagal na, pero hindi nagbubunga? Yun po ang mga ibig sabihin. Tatlo lamang po. Ang dinagdag ko pangatlo, baka maliit. Mayroon siya, pero maliit. Okay? So, sana po nakatulong. Thank you very much po. Okay, so ayan, wala nang question at mag-end na tayo, wala na? Okay? Okay, so kung, sige po. Magandang umaga po sa bawat isa. Maganda po yung naging nag-tackle ng mensahe sa umagang ito. Yung tanong ni Ira, may kadugtong din yung sinabi ni Pastor. Pero bilang isang Kristiyano, dapat kasi naintindihan din ng isang Kristiyano kung paano siya naligtas. Dahil baka ang isang Kristiyano, nasabi isang Kristiyano siya, nandoon pa rin yung kaisipan niya na kailangan niyang gumawa ng mabuti para masuportahan yung pananampalataya niya. Pero dapat sa isang Kristiyano, kagaya natin, dapat naintindihan po natin yung sa Efeso 2:8-9. Dahil yun po ang basihan ng pagkaligtas ng isang tao. Di ba? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Wala akong dugtong na sumunod ang paggawa. Kasi pag tinignan mo po yung Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, inihayag po doon na ang pagkaligtas ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Wala na ho yung kalakip na ano pang sunod. At yung sinasabing by works, kasi sinabi nga doon sa James na faith without works is dead. Pero hindi po yun ang sukatan. Ang sukatan po doon yung pananampalataya ng isang Kristiyano. Dahil kahit ano pong mangyari sa iyo, yung pananampalataya mo, yun ang magiging, kumbaga, ebidensya mo, pinangahawakan mo, na yun ang iyong tinanggap galing sa Panginoon, yung pananampalataya. Kasi ang pagkaligtas ng isang Kristiyano, bunga ng kanyang pagkaligtas, lumalabas yung mabuting gawa. Yun po ang paniniwala ko po, na pag ang isang Kristiyano ka, nasabi mo, naligtas ka, ako'y Kristiyano, nakilala ko si Kristo. Yung pagkaligtas mo, hindi ka akibat ng paggawa mo ng mabuting gawa. Hindi yun. Hindi Bunga yun siya, produce. Bunga siya ng, habang ikaw ay pinoproseso ng Diyos na maging, sabi natin, maging Christ-likeness, di ba? Maging hindi naman kamukha ni Kristo, kundi kung ano yung pinamumuhay ni Kristo. Bilang tao dito sa mundo, naniniwala po ako, na pag tayo ay nakakilala sa Panginoon, hindi na sukatan yung mabuting gawa eh. Wala na yon sa isang Kristiyano na, ay, ikaw sis o Brad, maggawa ka para makita ni Pastor, magawa ka para makita ni Brother, magawa ka para makita nila, ikaw Kristiyano. Hindi po yun ang sukatan.
ang bunga ng pananampalataya mo, kahit walang nakakita, ginagawa mo para sa Panginoon. Kaya ang aking pong pananaw po doon sa Episo, Kapitulo 2, talatang 8-9, pananampalataya lang talaga, wala nang gawa. At ang bunga ng pagkaligtas mo, kaya marami kasi tayong makikita, nawa naman wag naman ako magkamali, Panginoon. Marami tayong makikitang Krisyano na, Krisyano ako, tumanggap ako, matagal na ako sa Panginoon. Pero pag tinignan mo siya, wala yung bunga ng pagkaligtas niya. Kasi nandun pa rin yung, kung paano siya naligtas, walagay mo, naligtas siya, dati siyang sabungero. Hanggang ngayon, sabungero pa rin siya. Pero pag sabi mo, Krisyano siya. Pero, dati siyang magsusugal, dati siyang mangiinom, ilang years na siyang Krisyano, pero wala pa rin yung bunga ng pagkaligtas niya kasi ang bunga ng pagkaligtas, lalabas at lalabas yan sa puso ng isang Krisyano. Salamat po. Okay po. So, ayan. Pero hindi natin, i-clear ko lang, hindi natin sinasabi na pag ikaw ay naligtas, ay, perfecto ka na, no? Andun pa rin yung tinatawag natin na repentance and faith. Dahil, patuloy ang repentance and faith, kung bakit ang sabi ko sa inyo kanina, ang gospel hindi lang pag ikaw ay naligtas, ang gospel ay patuloy mo ibabangga sa iyong sarili dahil may mga bagay pa dyan na hindi mo pa natatanggal. Ibangga mo sarili mo sa gospel hanggang sa mabago mo ang iyong isipan, kaya nga repent. No? So, yun ang isa sa mga bagay na kailangan natin maano. At thank you sa mga question dahil mahalaga mga kaibigan at mga kapatid, and also bago tayo mag-end, yung dapat malaman ng isang mananampalataya. Actually, dapat pag nag-share kayo ng gospel, makonclude nila yon. Dahil pag hindi nila nakonclude na si Kristo lang ang tanging pag-asa na makapagliligtas sa atin, ibig sabihin, merong iba. Di ba? Kaya pwede nilang idagdag yung gawa, pwede nilang idagdag yung mga bagay yun. Kasi yung nagsusoul win, hindi na ibahagi sa kanila ng maayos na si Kristo lang ang kailangan para maligtas ang isang tao. Diba? Kaya nakaano rin yun sa bawat isang soul winner. Kaya natin inaano itong article number 11 na sa Articles of Faith natin para lahat ng members dito naiintindihan nyo na ang repentance at ang faith, ito ay hindi magkahiwalay, magkasama ito at ito lang ang tanging makapagbibigay ng kaligtasan. Sabi ng Biblia na napakalinaw, wala nang ibang makapagliligtas sa atin maliban sa Panginoong Jesucristo. Yun ang isang bagay na wag tayong mahihiya. Lagyan ng pagtayo, no? Na ang ating gospel, dalawa lang ang mapupuntahan. Lagi. Repentance and faith. At ano ang mapaprompt sa bawat isa na gawin? Mag-repent at manampalataya. Pag meron pang ibang bagay na lumabas maliban doon, mali ang pagkakabahagi mo ng gospel. No? Dahil baka meron sa inyo nag-share ng gospel tapos ang nasa isip, yayaman ako daw pag naniwala ako sa Panginoong Jesucristo, no? So, yun ang ating mga pag-usap. Ay, sige po. O, konti na lang po. Doon po kasi sa pagdidil natin ng gospel sa mga tao, di ba minsan naiyak talaga sila? Maalala nyo nung si Judas po nalaman niya, na itraidor niya yung kanyang Panginoon. Umiyak din po siya eh. Kaya lang hindi po yung repentance na iyak. Kaya yan ay remorse. Naalala niyo, pangamatay pa nga siya eh. Kaya po pagka may kausap po kayo, malalaman niyo siya po ay talagang alam niya ang narinig sa inyo, naintindihan niya. Ganito yun eh. Sandali lang, bago ka umalis. Sandali lang. O bakit? Kasi ibig mo sabihin ang kalagayan ko. Ganon? Pag ganon ang tanong ng iyong dinilan, ibig sabihin mga kapatid, naintindihan niya ang gospel. Na siya'y mapapahamak, kaya tatawagin kayo, anong gagawin ko? Di ba yung mga tanong sa Bible? Sir, what must I do to be saved? Di ba? Yun ang tanong dapat. Pag alis mo, o bago ka umalis, tatanungin ka niyan eh, sandali lang po. May sinabi kayo kanina, ibig nyo sabihin, pag ako ay umalis sa lupang ito, hindi ako mapupunta malang doon sa limbo, hindi malang mapupunta doon sa kung ano-ano. Di ba? Ibig sabihin, naramdaman niya na wala siyang magagawa at may mapapahamak siya, kaya tatanungin niya, paano ako maliligtas? Doon po kayo magsishare ulit ng gospel na si Kristo po ang nagdusa sa iyo, sa akin,
At yung kanyang pagdurusa doon, nagalit ang Diyos Ama sa kasalanan ng daladala niya, na yun ay kasalanan ko. At doon ang dapat naintindihan niya na binayaran yun sa krus ni Kristo. Kaya ang dapat sa atin, magsisi, panampalataya ng si Kristo doon sa krus, at pagsisihan ang ginawa. Yun po, simple lang. Hindi nyo kailangan papuntahin pa ang pastor, ang preacher, ang sino pa man, kundi ipaliwanag sa kanila kung ano ang nangyari sa iyo nung makilala mo si Kristo. Salamat po. Okay, so ayan. Kung wala nang habol, mag-close na tayo. Let's all stand at tayo po ay mag-pray. Okay? So, wag natin kakalimutan mga kaibigan at mga kapatid, ang pag-share ng gospel ay hindi para mapasabi sa kanya itong mga bagay na to. Ang pag-share ng gospel para maintindihan niya, at pag tinanong mo siya, anong naiintindihan mo? Parehas sa mga sinasabi ng mga nashiran sa Bible, ang sasabihin niya, anong gagawin ko para maligtas? Sino si Kristo? Makasalanan pala ako, kailangan ko ng kapagligtas. Pag yun ang narinig nyo sa inyong sinashiran, tama ang gospel na naibahagi ninyo. Let's pray. Panginoon, salamat Lord sa aming napag-usapan. We pray and ask na maging po itong foundation sa aming lahat. At salamat sa mga maaga, Panginoon, na nandito na nakipagbuno sa amin sa pag-aaral ng salitang ito. At lahat po ito binabalik namin sa inyong pangalan. At kayo, Panginoon, mapurihan wala ng iba sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. Let's have a 4-minute break.